Mukhang lalo po mga kababayan, nakakati ang ulo ni Kibuloy. Ano ho, bakit? O eto. It's a compound ng King. O yan po, no? Eto, mga kababayan. Ano ho ang sabi dito sa balita? Tumistigo laban kay Pastor Apollo Kibuloy ang dalawa pang biktima umano ng sex slavery na nasagip sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao. Tumanggi munang magbigay ng detalye tungkol dito ang Philippine National Police. Pero tiniyak ng tagapagsalita ng PNP na handa ang mga biktima na magbigay ng sinumpaang salaysay. Giit naman ng abogado ni Kibuloy, akusasyon. Ayan mga kababayan, mas kakatiho ang ulo, no, ni Kibuloy dito. Dahil meron pa pong dalawa na mukhang porsigido ho na magreklamo mga kababayan. Ano sabi ni BMB Rebiton? Ayan po, papasok na po si Darth Vader. Oh. Kung ang Amerika ho, mga kababayan, merong Darth Vader, tayo po hindi ko alam kung ano tatawag po. Son of God? Sa lahat po ng nakita ko, mga kababayan, na inaresto, si Kibuloy po yung may kapa. No? Kapa na kulay itim. Yan po ba senyales na dumating na po, no? Ang hari ng kadiliman versus hari ng kawalangyaan. Ganun po ba yun, mga kababayan? Guantanamo, madilim palagi, 24 hours, 365, no light. Ano yun? Marcos Yutes, good morning po. Salamat po. Palang din ng mga ito. Binisita ni Attorney Mark Tolentino ang kanyang kliyente sa Camp Crame ngayong araw. Ayan. Sabi po doon ni Kibuloy, yung pagpasok po. Sabi nung nagtanong, ano po masasabi niyo sa mga supporter at mga followers nyo? Patag lang. Itag nyo daw po. Alam ko diyan sa 1,622 viewers, meron diyang supporter ni Kibuloy. No? Meron diyang naniniwala na si Kibuloy ay kanilang Diyos. Itag nyo daw po si Kibuloy. Ita-type ko ha. Yan. Hashtag. Hashtag Kibuloy. Ganyan daw po. Yan. Patag lang. Itag nyo. Social media Diba? Ang daming vlogger ni Kibuloy. Bakit hindi nyo tinatag? Tuloy ho natin. Ay, yung attorney may sasabihin ho. Allegation is not equivalent to guilt. Yun lang sabi ko. And there is a presumption of innocence unless proven guilty beyond reasonable doubt. Totoo naman po yun, mga kababayan. Kaya lang, ang nagtataka ho ako, bakit ang tagal nila at ayaw nilang ipaliwanag? Gusto pala nila ng hostesya. Paulit-ulit ho kasi nilang isinisigaw. Hostesya! Gusto pala nila ng hostisya. Saan nila makakamit yun? Kapag humarap ho sila, no, sa korte, pag naipagtanggol ho nila yung kanilang sarili, dun nila makukuha yung hostisya, mga kababayan. Pero kung patuloy silang nagtago, at hanggat hindi nga sila, actually, napagaan niya ho ang buhay nila mga bossing. Dito, mag-uumpisa na i-defend nila ang kanilang sarili. Na ipagtanggol nila yung kanilang sarili. Di ho ba? Kung hanggang ngayon, nagtatago pa din sila, wala pa din. Hindi pa din nila napapagtanggol yung kanilang sarili. Mga kababayan. Maganda po yung nangyari sa kanila. Maipagtatanggol at mauumpisahan na nilang magsalita. Na, kumbaga, para sabihin nila, walang katotohanan yung sinasabi ni alias Amanda na yan. Di ba? Kailangan hindi tayo pwedeng magchismis lang. Kailangan based tayo sa batas, based sa jurisprudence, and based sa ebidensya. Meron talagang disiplina. Ayan, ano sabi ni Colonel Pajardo, tagapagsalita po ng PNP, meron talagang desidido na isulat o reduce into sworn statement yung kanilang mga inilahad. At yan po ang ating pinagtutulungan ngayon. Nako po, yari. No? Mukhang kung sakali po, mga kababayan, tatagal si Kibuloy sa Oblo. No? 75 na din po yung mama, mga bossing. Tayo, doon lang po tayo sa katotohanan. Tayo, masaya na tayo kapag umabot tayo ng 85 taon
Ano? 90, masaya ka na. Sobrang saya po ni Manong Johnny Enrile. Biruin niyo po yun. Si Manong Johnny, 100 taon na, mga kababayan. Pero itong si Kibuloy, hindi ho natin alam. Pero kakaunti na lang din po. Kumbaga, pag nandiyan ka na sa oras na yan, kaunti na lang din po yan, mga bossing. No? Tapos doon pa sa Oblo napunta, yung ibang parte ng kanyang buhay. Meron talagang desidido o sulat. I-reduce into sworn statement yung kanilang mga inilahad. At yan po yung ating pinagtutulungan ngayon. Tuloy-tuloy po ang ating Tuloy-tuloy ang pagbabantay. No? Ang mga patrol ng bayan buong linggo. Makati po sa ulo to, mga kababayan. Pero anyway, iwanan naman natin po yan tungkol kay Kibuloy. Dumako na ho tayo, mga bossing. Dito, asan na ba yun? Ito yung pinakahihintay nyo po, mga kababayan. Pinakahihintay nyo po, mga kababayan. Umpisahan natin kay Torion versus Risa Ontiveros, mga bossing. Aba, hindi pa ho naghaharap sa Senado. Panigurado po pag nagharap si Kibuloy, mga kababayan, at si Risa Ontiveros na ating senadora, mga bossing, talagang kasama itong si Attorney Torion. Huwag kayong mag-comment dyan ng turon. Nasasaktan yung mga DDS, no? Ano sabi dito? Attorney Bobet Torion. Post niya to sa kanyang social media, mga kababayan. Good day, Attorney Torion. I would like to get Pastor Kibuloy Camp's comment on Senator Ontiveros' statement below po. Sabi daw po ng ating senadora Risa Ontiveros, statement of Senator Risa Ontiveros on the Kibuloy camp asking for hospital arrest in Davao. Di ba parang gano'n naman ang narinig ko? Humihingi sila ng hospital arrest. Ano po ang sabi ng Department of Justice? Home or hospital arrest? Wala. Hindi. Dehins pwede. Yun, dehins pwede daw po. Seryosong mga krimen ng human trafficking, rape at child abuse ang kinakaharap ni Apollo Kibuloy. Dapat pantay-pantay ang trato sa mga akusado. Tama nga naman po. No, walang mayaman, walang mahirap, iisa ang kalalagyan kung merong hinaharap na reklamo habang naghihintay sila na matapos yung paglilitis sa kanila. Anuman ang kanilang katayuan o koneksyon, dapat walang special treatment sa kanya. No? Napaka-entitled at wala sa lugar